غرباء غرباء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid, isang mapagpalang gabi po sa lahat ng ating mga kababayan. At mashallah, muli tayo ho ay magbabalik na naman uli sa part 2. Kung naalala ho ninyo yung mga nakaraan na ating pong ini-upload tungkol ho ito sa kadwaya. Ayan naman ho mga kapatid. At atin naman ho ika nga gawing part 2 naman itong usapan na ito. Para po sa ating pong pagpapaliwanag para po sa kapakanan ng ating mga kababayan. Okay, marami na po ngayong mga nagmumuslim na mga kalalakihan, Masya Allah. At ang ilan sa mga kalalakihan ay dahil nalaman nila at nabasa nila sa banal na Quran na di umano'y pinahihintulutan ang mga kalalakihan na makapag-asawa ng higit sa isa, 2, 3 hanggang 4 ayon po sa banal na Quran na matatagpuan ho natin ito sa chapter 4 verse 3 ng Surah Al-Nisa. Masya Allah. Brother Anlas, ano po ang masasabi po ninyo kasi sa dami ng mga nagmumuslim ngayon ng mga kalalakihan, tapos ang ilan ay pumasok sa Islam para lamang makapag-asawa raw ng isa. Kabilang po ba kayo dito, kapatid na Las? Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yung kabilang ba ako doon, Imam? Kahirap yata na pesa niya. Mahirap yan eh. Pero siyempre, Muslim tayo eh. Hindi mo naman masasabi na parang yung pinokus niya pa talaga yung Ibrahim. Siyempre bilang lalaki, tulad nga ng nature natin ng yung hindi makontento sa isa bilang lalaki, di ba? Hindi mo naman. Siyempre, una sa lahat, siyempre, nag-Muslim ako, hindi naman yan ang main purpose eh. Hindi naman yan ang main purpose ko, Imam, na mapag-asawa ng higit pa sa isa. Siyempre, sa hanap buhay natin, hindi naman tayo yung talaga. Siyempre, yan ay, siyempre, nung nag-Muslim ako, siyempre, parang wala kaming reliyon. Parang ang pakiramdam ko malayo sa Diyos, parang walang walang direksyon yung namin. Siyempre na ko yung Islam na So sa madaling salita, hindi ka kabilang doon sa mga nagmuslim para lang makapag-asawa. Hindi ako kabilang, Imam. Kumbaga, hindi ka kabilang. siyempre nung nag-Muslim ka, siyempre naisip yan na rin yan eh. Pero nandun sa aya. Siyempre tulad nga kanina yung napag-usapan kanina na habang tumatagal ka sa pananampalatayang Islam bilang Muslim, na natututunan mo yung mga nalalaman mo yung mga kondisyon diyan, mga batas ng Islam. So yung batas ni Allah, nagkakaroon ka ng takot, ng takwa. Diba? Nagkakaroon ka ng takot para pasukin yung na yon. Hindi mo naman kaya. Hindi mo naman kaya yung ganun na kwan na yon. Pero kung ikaw ay pinalad na halimbawa, mayroon kang magandang hanapbuhay at mayroong gustong magpakupkup sa iyo na isang sister, ano ang iyong gagawin? Mashallah, Imam. Thank you for your wonderful question.
Kung magkakaroon ako ng pagkakataon na gano'n, Imam, Mhm. para sa akin, depende. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Oh. Okay. Mashallah. So, simulan natin yung tanong kanina. Sa maraming kalalakihan ng mga nagmumuslim, ang ilan sa kanila ay ang intensyon ay para lamang makapag-asawa ng higit sa isa. Kabilang ka ba dito, Brother Ibrahim Garcia? Kabilang ako dyan, mama. Siyempre, bilang lalaki, bilang barako. Lalaki tayo eh. So, isang lalaki, tol, nasusukat ang isang kalalakihan, tol, ng tunay na lalaki sa ganyan na Siyempre, pinapaintulutan sa Islam yan eh. Pero may pasubali. Siyempre, kung may kakayahan ka, na physically, emotionally, financial, at saka ng katawan, bakit hindi? Eh ngayon, kung mayroon talagang, kung sakali tol, ma'am, kung may magkagusto sa akin, why not? Why not? Diba? Yun, solusyon eh. Solusyon yun. Ma'am, solusyon. Para sa akin, solusyon. Sa mga babaeng nagumingi ng kalinga, tol. Yan. Yan, okay. So, anong ipapayo mo naman sa mga brother na agaran nilang pinapasok naman? Sa mga agaran po na pumapasok sa ganyan, huwag kayong padalos-dalos. Kailangan po pag-isipan natin mabuti. Kasi hindi parang kanin na isinubo yan. Pag napasok kay luluwa mo. Kasi may kakagibat na commitment yan. Kaya kailangan na unang-una, patakot tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil may kabilang buhay. Nahahatol sa atin sa mga gawain na pag hindi tayo maging makatarungan, tayo rin ng tayo rin ng magbabayad sa kabilang buhay. Bubuhayin tayo na may laylay ang balikat. Kaya kailangan sa mga kapatid na pag po tayo padalos-dalos. Ngayon, yung naman talaga na may kakayahan, siyempre, kung kaya namang sustentuan, go on. Diba, Tol? Yan lang. Mashallah. Okay. Maraming salamat. Masyasin. Mashallah, no? Allahu Akbar. Yan. Siyempre, hindi tayo kailangan sasagot tayo ng dito tayo. Assalamualaikum, Abdul Aziz. Sa dinami-dami ng mga nagmumuslim o napakarami na kasing nagmumuslim na kalalakihan na ang ilan naman dito ay nagsasabi na ang kanilang intention ay para makapag-asawa ng higit sa isa. Ikaw ba'y kabilang dito, kapatid na Abdul Aziz? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ang imam, yung para sa akin po siguro sa edad ko ngayon sa po ngayon, hindi po kabilang dyan. Siguro po nung bata pa ako, pwede, pero sa edad natin ngayon, imam, ang masasagot ko lang po, hindi po kabilang dyan. Una, alam po natin yung responsibilidad ng pag-asawa ng isa-isa. Alam natin po niya na mahirap. Kaya bago ka mag-asawa, sabi ng matakot ka muna bagong pasukan yan. Kasi madali pong pasukin niya, pero mahirap pong labasan ng bagay na ganyan dahil siguro alam niyo nang tinutukoy ko dahil sa edad kong ganito na 55. Kaya ang diyan, pag-isipin din muna yung takot, ma'am. Yun lang po sa akin na mahirap po ang ganitong bagay na pasukin mo isang bagay na parang pagkailang ba sabi nga ni Brother Ibrahim, pag ikaw napasok, iluluha mo, hindi po niya ng pag-aasawa sa Islam. Yun lang po, imam. Yan. Mashallah, may clear ha. Alam mo ninyo, pinagsama niya yung pagtanggi at ang pagpapayo sa ating mga kapatid. Talagang hindi raw siya kabilang doon. Ayan, karamihang nagmumuslim na kalalakihan ay ang ilan ay nag-iintensyon na sila'y mag-aasawa ng higit sa isa. Ang tanong natin ay, kabilang po ba kayo dito, kapatid, na kasi yung pangalan mo sa Islam, kapatid? Azan po. Adan. Ayan, Adan. Okay, so Adan parang talagang kinuha niyo yung panawagan sa Islam Okay, so Brother Adan, kabilang po ba kayo dito? Para sa kapatid nating mga Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bago po sana natin pasukin ng isang bagay, dapat pag-isipan mo po muna natin. Dahil bago lang po ako sa Muslim, kaya ako pinasok ito para kay Allah, hindi para magkasala. Alhamdulillah. Masya. Ganda. Okay, so maganda yung Gwapo yung sagot niya, Mama. Oo, guwapo yung sagot niya. Mashallah. Oh, okay na? Okay na, bro? Okay. Kaya sa mga kapatid ko, mga Muslim, dapat pag-isipan nyo bago kayo pumasok sa isang bagay na alam nyo mali. Mashallah. Okay, mashallah. So, salamat. Kapatid na Adhan Roldes. Ano? Roldes ba? Ha? Roldes tuloy. Okay. Assalamualaikum, sister. Waalaikumsalam. Pakihawak yung mic. Okay. Sister, kayo po ay Muslim na at alhamdulillah, alam nyo naman na isa sa mga nakalagay at nasusulat sa Quran ang mga kalalakihan ay pinahintulutan makapag-asawa ng higit sa isa. Tama po? Opo. 2, 3 hanggang 4. Okay. Sister, ano po masasabi ninyo pagdating po sa bagay na yan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa lahat po ng kapatid kong Muslim. Masasabi ko po sa ganong lang po na. Siyempre po, bilang isang babae, bilang isang Muslima, hindi po may pagkaila na napakasinungaling ko naman po kung sasabihin kong hindi po ako masasaktan kung sakaling mangyari po sa akin na yung ganong bagay na magkaroon ng kaduwaya ang aking asawa dahil po nakasanayan ko po na ako lang po sa buhay niya. Pero dahil po ako isang Muslim at lubos na naunawaan ko po ang aya na ito sa Quran. Nagtitiwala po ako sa kung ano man pong iman ang mayroon ng aking asawa. Kaya yung mga bagay po na yan ay alam ko po na hindi po basta-basta ang gagawin po ng isang lalaki na Muslim kung talaga pong siya ay nakakaunawa po sa katuruan ng Islam, sa totoo na katuruan po sa Islam. Dahil po ang pananampalatayang Islam po ay talagang dapat po ikaw po na isang Muslim ay may takot po sa tagapaglikha na si Allah. Dahil po ang pagkakaroon ng duaya po ay hindi po basta-bastang tawag nito? Hindi po siya basta-bastang responsibilidad. Pag ito po ay naatang sa iyong mga balikat, hindi mo na po siya maibabalik pa kapag pinasok mo po siya. Kaya po sa aking mga kapatid na mga sisters, kung sakaling ganon man, or sa mga brothers po, intindihin niyo po sana ang mga damdamin namin mga babae dahil kami po ay lalo po, ako po naunawaan ko po kung mayroon pong mga sisters po na hindi nakakaunawa sa mga ganitong aya sa Quran. Ako po, naunawaan ko po ang ang aya na ito sa Quran na nagsasabi na ang Allah ay talagang kautusan ng Allah na ganon, na pwede pong mag-asawa ng 1 hanggang 4 ng isang lalaking Muslim. Pero po para po sa akin kasi, hindi po siya basta-basta lang na gagawin ng isang Muslim kung talagang siya po ay may takot sa Allah. Dahil po ito ay may kaakibat na kaparusahan sa kabilang buhay kapag ito po siya ay nagkamali at siya po ay hindi po niya naipantay ang karapatang dapat na ibigay po sa mga babaeng ito. Dahil ang babae po ay mahalaga po dito sa Islam. Kaming mga kababaihan ay mahalaga po at kami po ay mahalaga po kami sa mga kalalakihan sa Islam. Kaya po kung saktan po nila kami ng ganun-ganun na lang, sila rin pong magkakasala dahil kaya po dapat iisipin po muna nila ang mga bagay na yan ng mabuti, ng ilang times bago po nila gagawin. Dahil So, sa madaling salita, Opo. sis,
naiintindihan o unawaan mo di umano yung aya sa Quran. Opo. Okay. So, sa madaling salita, tanggap po ba ninyo na kung sakaling ito ay mangyari? No? Kasi hindi naman natin hawak ang ating mga kapalaran di umano. Ibig sabihin, kung ano yung itinakda ni Allah, yung qadarullah, yun yung mangyayari. Kung sakaling ito ay mangyari, tanggap po ba ninyo? Ano po, ako po, kapag sakali pong mangyari po yon at nasa kalagayan po kaming maganda po ang aming kabuhayan at talaga pong nasa tamang proseso ang pag-asawa ng ang pagduwaya ng aking asawa, depende po sa ano na yun sa pangyayari. Kung talaga pong yung ano na yun, yung babae ay talagang totoo siyang muslima. Totoo siyang mananampalataya at siya po ay talagang at saka yung asawa ko po mismo, siya po ay may takot sa Allah. At alam niya po kung kaya niya ang responsibilidad na yun. Kung kaya niya kami papantayin, wala pong masasaktan or wala pong magiging walang maano sa aming dalawa. Baga, mapapantay niya yung karapatan namin at yung buhay namin ay alam niya naman kung kakayanin niya yung mga bagay na yon. So, Depende po sa ano niya. okay. Ako po, walang problema sa akin. Tanggap. Opo. Okay, so ang pagpapantay o pagpantay sis, katulad ng pagmamahal ay hindi talaga may bibigay ni brother o hindi may bibigay ng sino mang lalaki. Opo. Tanging ang makapagbibigay ng pantay na pagmamahal ay si Allah subhanahu wa ta'ala. Opo. So, ang ano natin dito, yung tawag dito yung katarungan siguro ang tinutukoy mo. Ayun po, yung Kung may ganon. bibigay yung pantay na hustisya, Yung hustisya, pantay na katarungan. bakit hindi? Tama? Opo. Okay, Parang ganun po. Maraming salamat sa inyo pong kasagutan. Alhamdulillah. Okay, mashallah. Si sister, ano pangalan mo kasi sister sa Islam? Malika, mashallah. Hindi, wag yung dahan-dahan Malika, no? Mabiglaan. Pag sinabi kasing Malika, delikado yun, magkakamali siya. Pero hindi po Malika. Siya po ay isa sa mga sister po natin na mashallah, napakaganda ang kanyang pangalan, mashallah. Okay, sister, narinig ninyo yung tanong natin doon sa ating sister, ano? Alam natin na tayo ay mga Muslim na mayroong talagang nakatalao na susulat sa banal na Quran na ang lalaki ay pwedeng mag-asawa ng 2, 3 hanggang 4. Ibig sabihin sa madaling salita, pwedeng mag-asawa ng higit sa isa. Kung sa inyo po, ano po ang inyong masasabi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa akin, siguro, dahil yun nga ang kuwan ng isang Muslim na pwede depende nga sa kanya yun. Kung halimbawa may lumapit sa kanya na magpapakasal sa kanya. Kung aaminin ko sa sarili ko, hindi madali para sa amin ng mga babae tanggapin yun. Dahil siyempre nakasanayan ko na kami lang, di ba? Pero siya pa rin naman ang nakakaalam nun kung paano niya kami papapantayin dahil alam niya na yun ang katuruan. Na dapat na kung magdesisyon siya ng ganun, kaya niyang pagpantayin kaming dalawa sa karapatan. Kung hindi niya kakayanin yun, magkakasala sa kay Allah, nasa kanya yun. Pero ako, kahit masakit sa akin, alam kong dapat naming tanggapin yun kasi Nakalagay sa Quran. Nakalagay sa Quran yun. Pero siya pa rin ang mag-handle, di ba? Alam niya na hindi niya kaya papasukin niya. O di siya magkakasala.
Masya Yan na po. Mashallah. Mashallah. Alhamdulillah. Mashallah. Yun po ang sagot ng ating mga sister, no? Yung ating sister na si Sister Malika. Anong apelyido kasi, sis? Lopez. Mashallah, ka-apelyido pa ni Precious of Lopez to. Okay, so maraming salamat sa mga sisters and mashallah sa inyo po mga sagot. Maraming salamat din sa mga brothers natin, mashallah, sa inyong mga pagbibigay paunlak sa atin, ano, para makunang kayo ng mga kasagutan hinggil sa mga katanungan na ating pong ibinigay sa inyo ngayon. So, inshallah, abangan po natin ang bidyong ito, inshallah, sa YouTube po natin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Review kayo pen sa review kayo